piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Kamusta mga kapatid? At welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Mga kapatid, na-miss ko kayo. Dahil po, ang ganda na pag-uusapan natin ngayon. Ang tagal natin hindi nagkita. Very special itong pag-uusapan natin to tungkol sa iyong kaligtasan. Opo, tama pa yung narinig nyo. Kailangan po bawat isa sa atin ay maliligtas. Ano bang ibig sabihin nun? Kararating mo lang, ligtas na agad. Yun po ang maganda pag-uusapan natin. Tungkol po ito sa inyong salvation. Naiintindihan nyo ba kung bakit kayo niligtas ng Panginoon? Ito po. This time, it's personal. Not religion, but a relationship. Are you ready? Okay. There are 3 points to understand salvation. Number 1, God loves you. Nuulit ko po. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. According to John 3:16, for God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Napakaganda. Favorite verse. Ito po ang pinakamagandang verse sa Bible. Namatay si Jesus para sa iyo at sa akin. God loves every one of us so much that His Son, Jesus, He helped us. Just like how parents and friends love us, God's love is even greater and never-ending. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Number 2, we all make mistakes. Tama po, huwag kayong malungkot. Tao lang eh. We all make mistakes. Yun po ang kasalanan. Tignan niyo akong maigi. Kasalanan. No judgment. According to Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Everyone makes mistakes, which the Bible calls it sin. Sin is doing things that make God sad, like lying or being mean, disobedience. Naku po. But God is always ready to forgive us if we ask Him. Alam niyo po, dito tayo masyadong guilty eh. Kasi nagkakasala tayo, nagkakagawa tayo hindi maganda. Pero tatandaan niyo po, pag gumawa kayo ng hindi maganda, may consequence. Pero pag gumawa kayo ng maganda at nakaka-glorify kay Lord, meron pong blessing. So ano pong gusto nyo? Blessing o consequence? Siyempre, blessing. Number 3, Jesus saves us. Yan po ang pinakamagandang pakinggan at ginawa sa atin. Si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para lang sa iyo at sa akin. Namatay siya para mailigtas ka at bigyan ka ng iyong kalayaan na nag-i-enjoy ka ngayon sa oras na to. Yang kalayaan mo, bayad na yan. Kaya huwag mo abusuhin yan, ang pagmamahal ng Diyos, ang kalayaan mo, huwag mo nga abusuhin. Romans 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord. Sabihin nyo nga po, Jesus is Lord. Isa pa, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabihin nyo nga po ulit, Jesus is Lord. Jesus came to save us from our sins. If we believe in Jesus and ask Him to be our friend and Savior, He will forgive us and help us live the right way. Alam niyo po, napakaganda po ng ginawa sa atin ni Jesus. Sa krus ng Kalbaryo, ang dami pong nangyari. Yung oras na yon, para sa iyo yun at sa akin. Namatay si Jesus para ka lang mailigtas at mag-enjoy sa araw na ito.
Napakabuti ng ating Panginoon, no? Meron po tayong activity kung inyong gagawin po ito. Diyan po sa inyong tahanan, mag-drawing po kayo ng picture ng puso. Sa loob ng puso na yan, ilagay niyo po, God loves me. Sige po. Mamaya po, pagkatapos ng broadcast na ito, drawing kayo ng puso. Kayong bahala, maliit, malaki. Ang importante sa loob ay may God loves me. Kasi yun po ang totoo. Kahit ano pong pag ginagawa na sa buhay natin, God loves you, kapatid. Lalong-lalo na kung gino-glorify mo si Lord. Siyempre, nakakagawa ka ng hindi maganda, mag-sorry ka. Ito pang pangalawang activity. Think of a time you made a mistake and said sorry to God. And say a short prayer. Doon po sa loob ng puso na may God loves me, lagay niyo po doon sa ilalim yung inyong short prayer at pasasalamat sa Panginoon. Then, say a simple prayer, thank Jesus for His love, and ask Him to help you. Napakaganda po talaga na may salvation. Lalong-lalo na, ang kapatawaran at ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo at nasa akin. If you do good, there is a blessing. But what you do is not good, there is a consequence. Ngayong araw na to, imbitahan natin ang Panginoon sa ating puso. Kung hindi niyo pa po na ipapanalangin, sundan niyo po ako sa panalangin ito. Sabihin niyo, Heavenly Father, I come to you in repentance, acknowledging that I am a sinner. I believe that Jesus Christ died for my sins and rose again. I ask for your forgiveness and invite Jesus into my heart as my Lord and Savior. Thank you for your grace and salvation. In Jesus' name we pray. Amen. Can you please say, I love you, Lord. I love my family. Jesus, thank you for my life. Say, thank you, Jesus, for giving me the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.